hearts to receive the message of God. Amen. Ano man yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito, we will accept it. We will pray, Lord, give me a heart of flesh na kung saan marireceive ko ang iyong salita na may kagalakan. Amen. So, in Matthew 4:4, it says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen. Pabusugin po natin sa umagang ito ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon. And as I welcome Pastor Kevin, everybody say, God bless Pastor Kevin. God bless Pastor Kevin. Amen. Shall we clap our hands to Jesus? Amen. Thank you for that wonderful worship. Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang ating music team is talagang next level na? Amen. So, we praise the Lord for the life. Thank you musicians and singers for your dedication. At sa lahat ng mga worshiper mga kapatid sa lugar na ito. Amen. Thank you din sa lahat ng mga first timer, second timer, you are all our family. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Lord at nandito ka. Amen. So, sa mga hindi nyo nabati ng Happy New Year, batiin nyo mga kapatid, Happy New Year. Amen. Amen. Good to see Sister Ira, of course. Sa lahat ng mga nandito. Amen. Ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Naniniwala kayo mga kapatid na pagpasok nyo pa lang sa lugar na ito, you receive your miracle. Amen. It is a miracle mga kapatid na nandito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Without further ado, let's open our Bible in the book of Mark chapter 4 verse 35 to 41. So, if you have your Bible in any translation, ang sabi dyan mga kapatid sa NIV, that day when evening came, He said to His disciple, ito si Jesus mga kapatid speaking to His disciple, let us go over to the other side, leaving the crowd behind. They took Him along just as He was in the boat. So there were also other boats with Him, and a furious squall came up, or tide, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Tulog na maayos si Jesus, no? May unan pa. Amen. And the disciple woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? And sabi ni Jesus, 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, or be still. Then the wind died down and it was completely calm. 41, they were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Diba? So sa ating kinanta kanina mga kapatid, the miracle can happen when Jesus is in this place. Amen. Sinong naniniwala mga kapatid na may gagawin ng Diyos? Amen. Sa ating buhay sa oras nito. I would like to bring you to the message that says, to the other side. Ituro mo yung katabi mo mga kapatid, to the other side. Amen. So let us pray. Lord Jesus, we honor you, God. We welcome your presence in our midst. Lord, I pray that you will minister to us by your Spirit, touch our hearts. Lord, let this word help us, O God, to move forward to your purpose, Panginoon, and the other side of your purpose, Panginoon. Muli, God, bless your people in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. To the other side. Amen. So, let us remember that the journey begins with obedience and not understanding. Amen.
So the journey that we have, mga kapatid, we are here because we obey the call of the Lord. Amen. Dahil sa pagtawag ng ating Panginoon. Let us just have a short context of this chapter, mga kapatid. Itong chapter na ito is Jesus, amen, is speaking to the crowd, performing the miracles. Amen. As he speak to the crowd, there's a dami, mga kapatid, amen, ng kanyang sinasabing nag-minister siya to the people. He said, mga kapatid, na, okay, it's enough, let us go to the other side. Amen. Alam niyo, every time Jesus, mga kapatid, siya ay nagsasalita, he always, amen, point himself to the one who needs the miracle the most. Alam niyo ba, mga kapatid, na kapag si Jesus, amen, ay nakahanap ng tao sa lugar na ito, na nangangailangan ng miracle, nangangailangan, mga kapatid, hallelujah, ng pag-abot sa iyong puso. Kung ikaw ay nagde-desire ngayon, mga kapatid, amen, God can turn away from the crowd and come to you today. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why, ang context na ito, mga kapatid, is about Jesus with His disciples. Tandaan natin na ang disciple ni Jesus lahat ay, karamihan, mga kapatid, ay sanay sa dagat. Lahat magsabing dagat. Sanay sila, mga kapatid, sa tinatawag na boat, fishing boat, mangingisda ang iba sa kanila, si Peter. But what happens, mga kapatid, amen, is nung nandoon na sila, nag-journey sila, mga kapatid, kasama si Jesus, amen, a furious o tinatawag na malakas na alon, mga kapatid, that even mga grown men na ito mga sanay na ito, kahit pa mawasak yung bangka, mga kapatid, kaya nilang mabuhay. But, kung ating mapapansin, amen, natakot sila ng sobra. Amen. So why would Jesus, mga kapatid, amen, let them go into the other side when most of the people na nasa crowd nila, mga kapatid, ay gustong marinig ang mga sasabihin ni Jesus? Amen. Why would Jesus, mga kapatid, go into the other side? Amen. Because He knows na merong tao doon na nangangailangan pa ng miracle. Amen. Hallelujah. That's why, when you are here in this place, nandito ka ngayon, and you need something from the Lord, alam ng Diyos, at nakikita niya, mga kapatid. Jesus did not say, let us start the journey. He said, let us go into the other side. Amen. We know that today, mga kapatid, is year 2026. Amen. From 2025, ngayon, 2026 na tayo, we are in the other side of the year. Amen. That's why, let's go and move forward. Amen. When Jesus speaks, the destination is already decided. Amen. Alam niyo ba, nung tinawag ka ng Panginoon, meron na siya, mga kapatid, tinatawag na destination para sa iyo. Amen. And even if the journey becomes difficult, amen, that's why many of us who believe in Christ, amen, stuck in the middle, frightened from the storm, amen, and forgetting the promise spoken by God. That's why ang unang point ko is this, go over to the other side of today. Amen. Sa buhay natin, mga kapatid, kailangan naman natin ng ibang fresh na hangin, fresh na tinatawag na atmosphere. Amen. That's why, when the crowd, I believe, mga kapatid, na sa dami ng crowd na nandoon, I believe Jesus ay nasuffocate siya, mga kapatid, sa dami ng tao. Sino dito ang takot pumuntang mall dahil maraming tao? Pag ganyan na daw ang pakiramdam mo, tumatanda ka na daw. Amen. So, Jesus, mga kapatid, sabi niya, pumunta tayo doon. Why? Because
Alam mo, tandaan nyo mga kapatid, Jesus is not about the crowd. How many the crowd, mga kapatid, is. He wants someone who desires, mga kapatid, amen, to receive His miracle. Amen. That's why, mga kapatid, pumunta sila doon. They go into the other side. Amen. So the other side represent your growth, your breakthrough, and deliverance. Amen. In the journey of life, mga kapatid, alam natin sa journey ng buhay natin, amen, kapag tayo ay nandito sa isang situation, and God wants us to deliver from that situation, He bring us to the other side. That's why, mga kapatid, amen, bawat isa sa atin na naririto sa iglesyang ito, iba't iba ang pinagdadaanan. Kaya ngitian mo yung katabi mo. Amen, may pinagdadaanan yan, mga kapatid. Maybe, kung mag-isa lang siya, gusto niyang mag-give up. Maybe, kung mag-isa na lang siya, gusto na niya, mga kapatid, amen, discouraged na siya. Pero nang nakita niya, in the other side, mga kapatid, na nandoon pala ang plano ng Diyos. Come on. Amen. There is growth, breakthrough, and deliverance. Remember that a new assignment, amen, and every divine transition starts with a word from Jesus. There is a new assignment. May pinapagawa si Lord sa iyo ngayon 2026. Sabi mo sa katabi mo, may pinapagawa si Lord. Amen. Kaya huwag masyadong malungkot. Yung sa likod, sabihin mo mga kapatid, yung sa likod. Amen. May pinapagawa si Lord sa atin ngayong 2026. Amen. That's why every divine transition, amen, ang transition ng buhay mo. Amen. Sa bawat transition ng buhay mo, mga kapatid, tandaan natin lagi na merong word from the Lord. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo na-receive yung tinatawag na word. Amen. May word ang Panginoon. Maybe, sabi ng Panginoon, move forward. Maybe, mga kapatid, merong wisdom na sasabihin sa iyo ng Panginoon na fight for it. Amen. That's why, if Jesus said go, kung kasama siguro ako doon sa 12 disciple na nandun, mga kapatid, mas gugustuhin kong mag-ministry doon sa maraming crowd. Di ba? Doon marami talaga. Pero sabi ni Jesus, alis tayo dito. Punta tayo doon. Hindi nila alam anong nandoon eh. Hindi naman in-explain ni Jesus kung anong nandun sa kabilang side. Amen. Most of us people, mga kapatid, we want the crowd, but Jesus wants the people who desperately needs a miracle, mga kapatid. Hallelujah. Minsan yung pinapagawa sa atin ni Lord hindi clear. Minsan, mga kapatid, hindi natin naintindihan hanggang hindi natin lalakaran. Amen. Hindi natin minsan, mga kapatid, madama ang value ng paglilingkod sa Panginoon hanggang hindi natin ito lalakaran. That's why, mga kapatid, in this 2026, pag sinabi ng Panginoong go, amen, just go. Huwag ka munang mag-expect ng ano kayang meron doon. Ano kaya, what is in there, or what are the things na mag-benefits ako. Just go, mga kapatid, into the other side. Amen. And when they go into the other side, we know the story. Amen. There is a storm in the middle. So when God put us or gives us, mga kapatid, another tinatawag na purpose, there's always a storm. Amen. At magsabing storm. There's always a storm, mga kapatid, across our journey. Why? Amen. We don't know yet what is the purpose, but we will appreciate, mga kapatid, until we understand, mga kapatid, amen, how Jesus works in the storm. Tandaan natin, amen, lagi na itong sinasabi ng mga preachers, na si Jesus ay natulog ng, at peace. Mahimbing. Kaya mahimbing ang tulog niya. Sa other translation, meron siyang malambot na higaan. Unan. Amen. So Jesus, mga kapatid, in the storm,
is comfortable. Amen. So gusto kasi ng Diyos na ipakita sa atin kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen. There are times, mga kapatid, na ang storm in our middle, the great wisdom arose. Amen. In verse 37, storms often comes after obedience. Amen. So, ang storm daw, ito'y darating kapag ka sinusunod mo na ang Diyos, not before. Amen. Storms often comes after obedience, not before. So kapag nilakaran mo ang Panginoon, storms may come. So imagine, mga kapatid, kahit sanay na sila sa tinatawag na bagyo sa dagat, pero itong experience na ito with Jesus ay kakaiba kasi nanginginig sila sa kaba. Amen. Nanginginig sila, mga kapatid. They are too terrified of that storm. And I do believe that storm ay hindi lang ordinary storm, mga kapatid. Amen. Minsan sa buhay natin may mga storms na yayanigin, pati, mga kapatid, ang kinakatakutan natin sa buhay natin. May times, mga kapatid, na yayanigin tayo ng mga problema. Amen, ng mga tinatawag na circumstances, yung pinakayanig talaga, na kahit sanay ka na at napagdaanan mo na before, pero iba ang impact, mga kapatid, ng storms na pinagdadaanan mo ngayon. And then Jesus is sleeping at your biggest storm. Lord, andiyan ka pa ba? Diba? Minsan, sinong nagtatanong nun pag may nasa problema tayo, mga kapatid, may sakit ka, may karamdaman ka, kulang ka sa finances, tapos hindi mo pa maramdaman ang Panginoon. Sinong nagtatanong, Lord, nandiyan ka pa ba? At pumunta ka sa videokihan, mga kapatid. Nagtaghulog ka ng 5 piso. Hinanap mo yung natutulog ba ang Diyos? Sinong kumakanta nun? Anong verse 1 nun? Bakit kaya? Tama ba yan? Bakit ka? Diba? Huwag mo sanang kalaing natutulog ba? Mabirit ka pa. Ang Diyos! Amen. Di ba minsan may mga moments sa buhay mo parang, Lord, wala ka naman eh. Hindi kita maramdaman eh. Yung biggest na kailangan mo si Lord, doon pa yung time na hindi mo siya maramdaman. Amen. Amen. Why? Because, mga kapatid, God wants us to trust in Him. Hallelujah. Nung nangyari itong storm na ito, mga kapatid, I do believe, hindi ito basta-bastang storm. Amen. Dahil mismong mga veteranong mangingisda ay natakot, mga kapatid. But remember, hallelujah, nung sinabi nila, Lord, kaya nga sa ating mga prayer, diba? Nag-aas tayo, Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa nasasagot ang aking mga panalangin? Amen. Remember, the storm does not mean, mga kapatid, that you miss God. Remember, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na wala ang Diyos. Amen. Nandiyan ang Diyos, mga kapatid, para sagutin ka. Para ipakita sa iyo kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen. Remember, the enemy attacks what God has already authorized. Alam niyo ba nung gumising si Jesus, isa lang sabi niya, storm, quiet. Amen. Alam niyo, mga kapatid, that spoken word, that word, amen, that word is from the beginning. Remember in the book of Genesis chapter 1, amen, na through His word, mga kapatid, let there be light, amen, at yung waters, yung fish, everything. That's why nung sinabi niya sa storm, amen, na tumigil ka, the storm or the nature recognize the voice of the Lord. Amen. Some of the pastor said, mga kapatid, amen, sa theology nila, sabi nila, yung word na yun, baka yung sinabi niya, be still and know that I am
God. Diyos lang ang pwedeng magpakalma, mga kapatid. That's why Jesus is declaring, mga kapatid, to the nature. Kaya wag ka masyado, mga kapatid, amen, panghinaan ng loob, brothers and sisters, kung hindi mo pa natatanggap ang iyong miracle. Amen, dahil gusto ng Diyos magtiwala ka. Amen. Maybe some of us have doubt. Kaya pa ba akong pagalingin ng Panginoon? Kaya pa ba akong i-bless ng Panginoon? Kaya pa ba akong iahon ng Panginoon sa aking situation? Yes, He can, mga kapatid. What you need to do, mga kapatid, hallelujah, is to call upon the name of the Lord. Tawagin mo ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Remember, storms are not the sign of defeat. They are signs that you are moving. Amen. Na ikaw ay umuusad tungo sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Akala natin, mga kapatid, the storm nandyan yan para patigilin tayo. Ang pagsubok nandyan yan para ilayo tayo sa Panginoon. If we realize that that storm, mga kapatid, amen, is keep us from moving into the purpose of God. Number 3, Jesus is in the boat. Sinong naniniwala na ang Diyos ay nasa buhay mo? Sinong naniniwala, mga kapatid, that He is in your family? Amen. In your work, in your boat. Amen. He was in the stern asleep. Jesus' silence is not His absence. Tandaan niyo, mga kapatid, Jesus' silence is not His absence. Hindi absent ang Panginoon. Hallelujah. Kaya wag mo nang kantahin yun sa videoke, mga kapatid. Yung natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog, mga kapatid. Nandyan ang Diyos. Amen. Present siya. Hallelujah. That's why let us remember that His peace in the storm reveals His authority over it. Sino dito ang mga sinubok this first quarter of the year? January pa lang may pagsubok ka na. Di ba? Lord, January na January, Lord. May pagsubok agad. Amen. Yung mga naghahanap ng work, di ba? Yung mga nagtatransfer, mga kapatid. Yung mga walang mabunot sa bulsa. Amen. Pagtingin mo sa wallet mo, picture na lang, mga kapatid. At saka yung dahon ng adobo na tinatago mo doon. Pangpaswerte, mga kapatid. Amen. Minsan, di ba? Walang-wala ka talaga. Tapos may pagsubok pa. Tapos, mga kapatid, makakarinig ka pa ng discouragement. Lord, ano na to? Ano na, Lord? Amen. Remember, mga kapatid, that Jesus is in the boat. Maybe hindi siya nagsasalita, but He is working. Ang gusto lang ng Diyos, mga kapatid, ay maniwala ka. He that believe. Maniwala kang may ginagawa ang Diyos. Amen. So the disciples focused on the storm, but Jesus rested. Amen. Is in His sovereignty. Big sabihin, mga kapatid, siya ang may ari o siya may above, amen, what is happening in your life. Mas mataas ang Diyos kaysa problema natin. Tandaan mo, mga kapatid, mas mataas, mas malaki ang sabi ng Diyos, hallelujah. Heaven is my throne and earth is my footstool. Gaano kalaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Gaano kalaki ang Diyos, kamakapangyarihan ng Diyos? Minsan nakakalimutan lang natin, mga kapatid. Depende, pastor, kalaki ang Diyos kung gaano karami ang laman ng wallet ko. Di ba? Amen. Sometimes, mga kapatid, sinusukat natin ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos kung anong meron tayo. But we forgot, He is bigger, mga kapatid. Hallelujah. He is more powerful. Hallelujah. So when Jesus is in the boat, tandaan natin, hindi assurance na kapag si Jesus ay nasa buhay mo, wala ka ng pagsubok. Amen. Meron at meron kang pagsubok. Yung iba nga, di ba, nung nag-Christian na, tsaka maraming pagsubok.
Minsan, umiiyak kang mag-isa, kinakausap mo yung pader. Amen. Siyempre mga kapatid, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Minsan ayaw mong i-share sa iba kasi nga, your personal ba, nakakahiya. Amen. But remember, alam ng Diyos ang bawat patak ng luha mo, ang bawat sinasabi mo, ang bawat iniisip mo, ang bawat pangailangan mo ay alam ng Diyos. Ang bawat pinagdaanan mo, mga kapatid, sa buhay mo, alam ng Diyos. Hallelujah. God is in the boat. Alam ng Diyos kung anong kalagayan mo. Inuuga ka man ng problema. Sinishaken ka man, mga kapatid, ng takot. But alam ng Diyos, amen, ang kalagayan mo. He's the God that know everything. Amen. If Jesus is in your boat, remember this church. Hallelujah. Sinking is impossible. Pwede tayo, mga kapatid, maalog. Pwede tayo, mga kapatid, hallelujah, mahilo. Pero hindi ka lulubog pagkasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kung naniniwala ka, mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Life is full of surprises. Ang buhay ay maraming sorpresa, no? Sing naniniwala, mga kapatid? Unpredictable minsan. Minsan masaya ka ngayon, kinabukasan malungkot ka na. Amen. Ngayon mahal ka niya, bukas hindi na. Ang buhay, mga kapatid, ay hindi mo namamalaya, nagbabago, nag-change. Amen. Minsan, ganun ang pangyayari sa buhay natin. But let us remember, number 4, that our faith is being tested. Amen. Tinitest lang ang iyong pananampalataya. Tapikin mo yung katabi mo, mga kapatid. Tinitest lang ang iyong pananampalataya. Yung malakas, mga kapatid. Tinitest lang ang iyong pananampalataya. Amen. Faith is being tested. Ang sabi ng Panginoon sa kanila in verse 40, why are you so fearful? Amen. Bakit ka natatakot? Itong gusto nang sabihin ng Diyos. Hindi ko alam para kanino. Pero gusto kong sabihin sa iyo, mga kapatid, bakit ka natatakot? Huwag kang matakot. Amen. Why? Because God is with you. Amen. Ang sabi ng Panginoon, how is it that you have no faith? Amen. Ang pananampalataya ng natin minsan mataas, mababa, majority mababa, tama? Sunod, sobrang baba, mga kapatid. Ang hirap manampalataya, no, kapag nasa time ka ng parang hindi mo, wala kang kasiguraduhan. Diba? Ang hirap maniwala sa Diyos, minsan manampalataya sa Diyos kapag wala ka sa kasiguraduhan. Maraming magsasabing, you can do it. Yes, you can do it, mga kapatid. Pero pag ikaw na lang mag-isa, parang di talaga eh. Di ba? Sinong ganun, mga kapatid? Amen. But let me tell you this. Amen. Your faith is being tested. Remember that fear grows when faith forgets the word. Alam nyo, ang pinakasandigan natin ay ang salita ng ating Panginoon. The Word of God is the most trusted, mga kapatid, Word. Amen. Kahit ano pang sabihin ng mundo ng kaaway, but the Word of God, amen, is powerful. The Word of God says you can. Yes, you can. Ito ang ating sandigan ng salita ng ating Panginoon. Wala tayong ibang sandigan, mga kapatid, kung hindi ang kanyang pangako. Amen. The question is not, is there a storm? Meron ba talagang problema? Nakukonfuse ka sa iyong situation? Amen. Maniwala ka sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapag ka may nilakaran kang purpose, kapag ka pinalakad ng Diyos sa iyo ang isang purpose, mga kapatid, maniwala ka lang, yun lang gusto ng Diyos.
Amen. Believe that God can do the miracles. Hallelujah. That's why faith is not the absence of the storm, but confidence in His promise. Remember mga kapatid, amen. Ang pananampalataya natin, amen, is not the absence of storms, but the confidence in, hindi lang tayo mananampalataya dahil walang problema. Hindi lang mataas ang ating pananampalataya dahil wala kang pagsubok these past days. Amen. Pero ang ating pananampalataya ay may mataas, mga kapatid, kahit may pagsubok, kahit may pinagdadaanan ka, dahil may promise sa iyo ang Panginoon. Amen. Ang confidence mo ay nasa Panginoon. Yes, you can receive your miracle. Amen. And the question is this, do you still trust His word? Amen. That's why, my last point is this, mga kapatid, the ministry of breakthrough. Amen. On the other side, there is tinatawag na deliverance. Kung mapapansin nyo in chapter 5, kung mapapansin nyo in chapter 5, mga kapatid, nandoon pala yung taong sinaniban ng napakaraming espiritu. Sasamang espiritu. Amen. Nung dumating sila sa other side, meron tong isang taong nagtatago, mga kapatid, dahil pumasok sa kanya masamang espiritu at tumakbo siya kay Jesus. At dineliver siya ni Jesus, mga kapatid. Imagine, amen, bakit sila pumunta doon? Iniwan yung napakaraming crowd, mga kapatid, dahil meron doong nangangailangan ng milagro ng ating Panginoon. Remember, amen, doon ka kung saan ka gusto ng Diyos papuntahin, mga kapatid. Don't love the crowd dahil marami. Amen. Love where God wants you to go. Amen. Pinapunta ka doon sa isang lugar dahil may tao doon nangangailangan ng prayer mo. May mga taong nangangailangan doon ng encouragement mo. Pray for them, mga kapatid. Even though meron ka rin pinagdadaanan sa buhay mo. Even though, mga kapatid, ikaw din ay merong storm sa buhay mo, pero lakaran mo lang. Naniniwala ako na mga disciple na yon, meron pa rin silang mga struggle. Pero sumunod sila sa pagtawag ng ating Panginoon. Amen. That's why in the other side, waited the deliverance. Waited the powerful ministry that God wants you, mga kapatid. Huwag kang mag-stay doon sa comfort zone na yan. Amen. Pag yung ministry na yan lumago na at naging okay na yan, mga kapatid, don't be too comfortable in that. Ask the Lord, Lord, saan mo na naman ako gustong tawagin? Amen. And I will go and I will be available. Amen. Pag minahal mo, mga kapatid, ang ministry, amen, na meron ka kaysa pagtawag ng Diyos sa'yo, there's something wrong in us. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin, doon tayo dalhin kung saan nangangailangan, mga kapatid. Hallelujah, ang isang tao. Amen. Ang isang tao doon sa chapter 5, nangangailangan pala siya ng deliverance. Amen, nangangailangan siya ng salvation, nangangailangan siya ng healing, nangangailangan siya ng pagkilos ng Panginoon. Amen. And yes, ikaw, tayong mga disciple, mga kapatid. Amen, hallelujah, kung handa lang tayong makinig. Amen. May nakikinig pero ayaw, anong tawag doon? Narinig pero hindi talaga nakikinig. Amen. That's why in this 2026, I desire, mga kapatid, na Lord, amen, I want to hear your voice. Amen. Yung bang gusto mong ipagawa sa akin, Lord, yung hindi yung ilatag mo lahat ng yung plano, ilatag mo lahat ng yung gusto, ilatag, mga kapatid, let us ask, Lord, what do you want me to do? Amen. Hallelujah. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Remember, mga kapatid, the storm delayed them
dinelay sila, but it could not deny their purpose. Minsan, mga kapatid, ang tagal ng pag-usad mo. Pastor, ilang taon ka na sa paglilingkod sa Panginoon? 3 years, 5 years, 10 years, mga kapatid. Amen. Hindi po nagka-count doon ang pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Nagka-count yan, mga kapatid, sa purpose na nalakaran mo sa Kanya. Amen. Kahit gaano man yung katagal, pero kung na-fulfill mo, mga kapatid, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, amen, it will come to pass. Amen. Ang kailangan mo lang is makinig at sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. On the other side, waited the deliverance. Wow. Amen. Nandoon pala yung pinapagawa sa akin ni Lord. Amen. Nandoon pala yung best friend ko sa kabilang, di kabilang church, ha? Kabilang side. Big sabihin, mga kapatid, amen, too focus tayo kung paano tayo gagamitin ng Diyos sa stage, sa pulpit. Too focus tayo kung saan, ba't nakalimutan natin, no? May binubulong si Lord, uy, yung kaibigan mo nandun, no, malungkot yan. Uy, yung kaibigan mo dun, meron niyang pinagdadaanan. Amen. Gagamitin tayo ng Panginoon kapag minsan, ginawa ko rin yung denial ba? Yung denial ka. Meron talagang conviction si Lord. Nashiran mo yan ng word. Na-encourage mo minsan, denial tayo, di ba? Kasi pagka, kargo ko na naman yan, Lord, di ba? May mga ganun ba, mga kapatid? Yes, napagdaanan natin yan. But remember, amen, yung katabi mo ngayon, amen, may taong ginamit dyan para nandito yan. Amen. Kaya mahalin mo yan, mga kapatid. Hallelujah. Mahalin natin ang bawat isa. Let us go into the other side. Dahil may mga tao doon na nangangailangan ng salvation, nangangailangan ng deliverance, nangangailangan ng pag-abot ng ating mga kamay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na yung iba sa atin, amen, na nagde-desire na may ma-disciple ngayon. Andito na ang kanilang mga disciple. Amen. So hindi tayo, mga kapatid, mapanghinaan ng loob this 2026, Lord. Amen. Sana meron na naman akong madala sa Panginoon sa iyo, Lord. Meron na akong iaharap sa iyo, Lord. Amen. Remember, mga kapatid, what God started, He will finish. Amen. Sinimulan ng Diyos ang pagtawag sa iyo. Amen. Tinawag ka ng Diyos. Huwag kang mag-doubt. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Amen. Kahit gaano pa kadumi ang buhay mo, kahit gaano pa kagulo ang buhay mo, kahit gaano ka pa makasalanan, mga kapatid, tinawag ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Tinawag tayong lahat ng Diyos. Sino ka man, ano ka man. Amen. Tinawag ka ng Diyos. What God started, He will finish. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, maniwala tayo. Amen. Na merong other side na pinapagawa ang Lord sa buhay natin. Amen. I pray, mga kapatid, in the name of Jesus. Amen. Amen. Na sa kaliwa mo at sa kanan mo, sa harap mo, sa likod mo, darating ang panahon, yung mga tao na yan, ay merong mga taong ipapadala ang Diyos through you, mga kapatid. At makasama natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. That's why, amen, let us go into the other side of God's purpose.